day mga karepa. Magbabaklas pala ako ng engine ko ngayon. Ang content natin ngayon is papakita ko sa inyo yung gamit kong block. Papakita ko rin sa inyo yung measurements tsaka yung itsura ng pagkakaport ng mga port windows. So yung mga nag-aabang dyan dito sa Rio 1A. Engine ko ito, babaklasin ko mamaya, papakita ko sa inyo yan. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung head, tapos yung crank na gamit ko para at least may mga idea din kayo sa mga newbies natin, may mga magkakaroon kayo ng ideas. Tapos kung paano yung squish clearance ko, squish band na sinet ko dun sa head. Tapos yung squish clearance ko na gano'n kalaki. So yun, na-tackle na natin yan sa previous videos natin regarding sa mga head tsaka sa cylinder block. So kung na-miss nyo yung part na yun, panoorin nyo. So mamaya babalikan ko kayo, papakita ko sa inyo, babaklasin ko yung ito, yan. Naglilinis kasi ako eh. Yan. Bali, may time na rin akong magbaklas ngayon kasi naglilinis ako dito sa place ko. Yan. Inaayos ko. Tapos to, yung paggawa sa atin, sinimulan na nating masilyan yung mga kaha. Hindi ko na rin naman yan naipopost kasi sobrang dami ko na rin ginagawa. Medyo kalanganin na. So yun, ang pinaka content natin ngayon, ito, yan, DU1 na to. 88cc or 89cc pa lang yan, wala pang 90cc I think, or 90cc siguro kasi naka 51mm lang to na piston, tapos naka CMR ako na full volume crank, tapos yung character ng head ko ako dito ako nag-design nun. Pinagawa ko lang sa machine shop. Sa previous video rin natin, sa phase 1 nating pagiging content tungkol sa long stroke engine natin na project. Abangan niyo yan. Makikita niyo yan soon sa video natin yan. So yun, balik muna ako, maglilinis muna ako kasi medyo mahina lang yung tubig. So yun, nag-upgrade pala tayo ngayon, medyo nakaluwag-luwag. Bumili tayo ng pressure washer. Regarding sa mga tools and equipments natin, much better din naman na kapag serious sa DIY kayo, nagdi-DIY kayo, tapos hobby nyo rin naman, tapos passion nyo rin naman na maggawa, much better na mag-invest kayo sa mga tools and equipments. Tapos yan, i-content ko rin yan sa bago kong video. Papakita ko sa inyo yung mga tools and equipments na ginagamit ko. Para may idea rin kayo sa mga basic equipments, tapos papunta sa mga mas malalaki or mas comprehensive na tools or mas importanteng tools, tools na kailangan natin and equipments kapag kagaya ko kayong nag-DIY at pinagkakakitaan na rin yung passion nyo, yung hobby natin na ginagawa natin. Yan, abangan yan mga boss. Yan. So mamaya na lang ulit, papakita ko sa inyo, magla-lunch lang muna ako, papakita ko sa inyo, babaklasin ko tong DU1 yan para makalas ko yung cylinder block and cylinder head. May pakita ko sa inyo, babaklasin ko rin yung pipe kasi hindi naman natin yan mababaklas yung cylinder block natin and head without removing yung pipe natin and fan cover. So balikan ko kayo, lilinisin ko rin yan mamaya after lunch. Mamaya na lang ulit. Yun, welcome back mga karepa na naman. Nakapag lunch na tayo at nakapagpahinga na kahit paano. So yun, simulan ko muna linisin tong nasa background ko, tapos yan, hindi iwan natin, yan yung magiging content natin. Bigyan ko muna kayo rin ng
short history nitong D1 ko. Nabuo ko to almost magto 2 years na ata. Tapos until now hindi ko pa rin na spark plug check. Yung cylinder head hindi ko pa na-check. Na pinakamalayong biyahe nito yung last na ride namin last year November ata or December sa Batangas. Taga dito kami sa Imus, tapos bakit kami ng Tagaytay, bumaba kami ng Batangas, Tanawan, then uwi rin, balikan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin siya na-check yung pinaka kahit spark plug check man lang, hindi ko pa na-check, pero ayan, until now hindi pa rin naman nasisira, hindi pa rin naman bumibigay. Naisipan ko lang kasi siyang baklasin ngayon kasi lumuwag yung pipe. Nagkasingaw yung pipe, maingay. So, yun, tatry ko na rin baklasin lahat, pati black piston para malinis na rin. Papakita ko sa inyo mamaya. Magbabaklas tayo. So, yun. Linisin ko muna tong motor. Yan. Nagano na rin ako. Linisin ko muna tapos proceed tayo sa pagbaklas ng kaha nitong ano, kasi hindi natin siya mababaklas ng maayos kung hindi natin babaklasin yung kaha muna tsaka yung new box. Then papakita ko na lang sa inyo mamaya. So yun. So yun mga bossing repa, ayan po yung ating engine, napakadumi. Almost 2 years siyang hindi ko napakailaman, as in neglected yan sa akin, hindi ko nililinis yan. Nag-ride, pero usual lang naman dito lang naman to ginagamit, pambili-bili lang. Yan, nakapeke lang ako na Racing CDI, new Racing peke lang yan, halagang mura. Yan, linisin ko na rin yan, tapos baklasin ko naman tong pipe, balikan natin yan. So yun mga karepa, ayan yung ilalim ko base, yan, naka base gasket ako, walang singaw yan, pati head naka zero ako na head gasket. Yan, 0 head gasket yan. Tapos base gasket ko ata 2.2 mm. Hindi ko sana siya babaklasin kung hindi dahil nagkaroon ng singaw yung pipe ko. Ayan, kita naman eh, no? Yan, hindi ko siya babaklasin kung hindi sumingaw yung pipe ko. Yan lang ang naging problema ngayon sa katagalan niya. Nagkaroon siya ng leak dahil dyan may umingay. Tsaka kaya ko siya binaklas. Papakita ko na rin sa inyo paano ko papakita ko na rin sa inyo yung pagkabaklas ko ng black. Yan, naka cold plug pala ako na iridium. Yan, cold plug ang gamit ko. So yun, baklasin ko muna yung black tsaka head. Ay, tama, black tsaka head, para makita nyo. Balikan ko kayo ulit. So yun mga karepa, papakita ko sa inyo paano to baklasin. As I mentioned sa previous sa video natin, paano magbaklas nung cylinder head and block. Sa D1 kasi talaga kailangan nating tanggalin muna yung U-box para ma-access natin na maayos. So since yan, baklas naman na natin, pwede ko na siyang i-access ng ayos. Baklasin natin yan. Yan, nakuha na natin yung pambaklas ng spark plug. Luwagan na rin natin yan. Mas madali kasi siya baklasin yan. Yung mga tips lang din, technique. Kasi mas madali siyang baklasin ng ito na. Ano na ang kalalabasan ng spark plug reading ko ngayon after 2 years. Dito lang yan. Medyo lin pa ako, whitish. Buti hindi sumabog after 2 years. Hindi ko pinakilaman yan. Hindi ko pinakilaman yung ito na ng katagal-tagal yung karburador ko.
Yan, napakaluwag oh. Yan yung naging ano niya, problema niya. Kaya siguro naging ano yun din dahil hindi niya na nasusunog ng ayos. Kahit dito lang naman yun, buti na lang magandahan naman ng ating dito tutti oil is naka-fully synthetic naman tayo kahit pang dito lang. Natin naka-squeeze clearance ako ng 0.5 ba to o 1 mm, nakalimutan ko na tagal na to. Yung block natin naka-shave din, nakikita nyo naman naka-shave, walang any traces ng leak, wala siyang traces. Yung piston natin after 2 years, ito po yung aftermath ng ating 2 years na walang bukas-bukas. Yan, hindi siya ganun ka-carbon dahil gamit naman natin is fully synthetic na oil. So I suggest na gumamit kayo ng semi or fully synthetic to go extra mile sa makina natin. Not only sa cylinder block natin, sa head. Nakikita nyo naman kung gaano pa kalinis yung cylinder head natin. Pati na rin syempre sa buong overall performance ng engine natin. Napakalaking bagay ng fully synthetic na oil. So try natin itong baklasin. Ganda rin ang pagkakasid ko rito. Yun. Ganda pa rin ng ano, ang sunog ng piston natin sa ilalim oh. Ayan mga boss, tignan nyo yung sigunyal ko. Napakalinis pa rin. Piston. Linis pa rin. Ayan, medyo nangingitim-gitim dito banda sa ano. Pero, overall, ba't may nakasilip doon na parang ano, may butas-butas, nasira ata to ah. Nakaw. Nasira yung piston natin, medyo mali. Joke lang. I added ito, makikita nyo to, modification yan na ginawa ko the last ilang years ko na rin ginagawa yan sa mga build ko na engine. Ito ay for lubrication, catch oil kung tawagin ng iba, for lubrication purposes yan. Hindi ko binutas through and through para ma-maintain pa rin yung tag dito, yung airflow niya, hindi siya ma-disrupt, wala siyang ibang pupuntahan. Para lang sa catch, kita nyo naman, napakaganda pa rin ng oil ko, ng lubrication ko. Nga pala yan, naka-premix na ako. Hindi na nagana yung ating tutti pa. Mas nagre-rely ako sa premix. Tayo yung mismo magmi-mix ng ating oil para alam natin kung anong ratio na gagamitin, kung ilan ang ratio natin. So yan, balikan ko ulit kayo, babaklasin ko lang yan. Kung mapapanood nyo rin yung previous video ko, yan, naka-C-clip din po ko, galing yan sa G-clip. Pinutol ko siya para less stress na rin sa akin, wala akong ibang iintindihin. Kapag bumabiyahe ako na malayo, walang mapuputol or walang break apart sa ating mga pyesa sa loob ng ating engine. So yan, balikan ko kayo ulit mamaya. So now yan, babaklasin ko to, papakita ko sa inyo paano baklasin yung C-clip na simpleng modification lang din sa ating D-clip into C-clip. Papakita ko sa inyo yung mods, paano siya ginagawa, paano pala siya binabaklas, saka kinakabit. Ito makikita nyo naman paano siya babaklasin. Napakasimple lang.
Kailangan lang natin ng pang ito, flat screw na manipis. Sungkitin lang natin or tutungkabin lang natin yung pinakasiklip. Bago pala ang lahat, huwag niyong kakalimutan, huwag maglagay ng basahan sa ilalim. Just to make sure na hindi malalaglag yung C-clip natin or yung clip natin sa ilalim sa loob ng engine kung hindi naman tayo magbibiyak. For safety purposes lang, to avoid unnecessary action na kailangan magdadagdag pa ng ganitong trabaho pag nalaglag dun. So just to avoid that, malaglag tong clip, maglagay na rin tayo even though na hindi siya malaglag, makuha natin siya ng maayos, matanggal natin siya ng maayos. Maglagay na kayo ng basahan. So yun, ganun lang siya kadali. Natamad ako kunin yung ano ko eh. Yan, dahil na. So yun, pasensya na sa aking maduming kamay, naubusan ako ng gloves. So yun, ito lagi yung ginagawa ko sa lahat ng engine, mapa 50, 70, 90 stroker, long stroke, G-clip into C-clip. Though meron naman talagang nabibiling piston na C-clip na. So just to remember that, kapag ka nag-G-clip lang yung naka-G-clip kayo, putulin nyo na. Hindi naman kayo uubos ng 10 minutes doon. Medyo mahirap lang siya ikabit tsaka baklasin, though mas safer siya. Bakasin natin yung piston pin. Piston pin naman. Yan, ganyan lang siya kadali. Tanyo naman, malinis pa rin. Yan mga repa, ganda ng lubrication ko. Inside piston. So hindi ko lang sure kung yung ring gap natin nasa minimum ano pa rin, minimum gap. So yan, naka-malosi rin ako na pin bearing. Malosi pin bearing yan mga repa. So pakita ko naman sa inyo yung inside ng ating yung pagkakagawa ko ng pagkakaport ko sa aking makina. Ayan, napakalinis pa rin po. So ayun mga boss repa, yan lang. Hindi ako nakamasib port, saktuhan lang siya, naka-align din siya sa gitna. Yan, linis pa rin naman ng aking crankshaft, yung outer lang. Dahil almost 2 years may get, hindi ko siya nalilinis, as in ngayon ko lang siya nalinis. Makita ko naman sa inyo yung aking porting sa aking sariling block. Ayan po siya. Yan mga bossing, ganyan ko po siya sinira. Mga reta, sinira ko yung aking block. Joke. Overall, masasabi ko rito sa sarili kong gawa, successful naman siya. Sobrang minimal lang yung naging problema ko ngayon, unlike sa mga ibang previous natin na build. Meron talaga tayong may encounter na mga ganyang klase. Yan, may encounter talaga tayong ganitong klaseng mga ibang gawa natin na hindi siya ganun ka perfect, hindi ganun yan, pero kikita nyo naman to, inubusan ko to ng ilang linggo sa pagpo-port. Porting lang nito, napakatagal. Dahil cast iron to, nilinis ko yung pati loob doon, yung mga loob na yan. Tapos almost 2 mm yung bawat divider ng bawat
port windows. Tapos ito in-expand ko, yan, in-explain ko na rin sa inyo, in-expand ko siya. Hindi ko nilakihan ng overall, yung sa top lang. Tapos ang port duration nito nasa 22 from top ng exhaust to deck, 22 to 21. Nakalimutan ko na eh. So yun, abangan nyo to, i-refresh ko lang din siya, lilinisin ko at ibabalik ko lang din siya ulit. So yun, maraming salamat sa inyo at sabaybayan nyo yung phase 1 ko na na project phase 1 long stroke, 52mm stroke, 52mm bore. Starting ko siya, dun ko sa i-start sa square bore. Pinaresleeve ko na, makikita nyo yun. By that time na matapos siya, ipapakita ko rin sa inyo, papasneak peek ko. Mahahanap pa tayo ng gagawa ng crankshaft kasi hindi pa raw kayang gawin dun sa medyo matrabaho yung gusto kong mangyari, pero sure ball yun na kapag ka nagawa yun, the best, one of the best, kasi one of the best din yung crankshaft na yun sa market na nilabas dati. Sobrang sulit yung crankshaft na yun, so kaya naisipan kong i-review. So yun mga repa, maraming salamat at please like and subscribe sa ating YouTube channel at huwag nyo na rin kalimutang i-click yung notification bell, tapos follow and like na rin sa ating Facebook page, Scooter Boy. At maraming salamat sa inyo sa pagsuporta, 500 subscribers, and happy tuning. Ingat lahat, ingat palagi. Maraming salamat, thank you.